Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Ngayong araw, makikinig tayo sa patotoo ng isang sister. Nang makita niyang ang mga anak ng kanyang kapatid na babae ay pawang namumukod tangi sa karamihan at may matataas na posisyon sa lipunan, napuno siya ng inggit. Dahil sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa sarili niyang buhay, ipinasa niya ang lahat ng kanyang inaasam sa kanyang anak. Pinilit niya itong mag-aral ng mabuti, umaasang papasukin nito ang propesyon sa politika at hihigitan ang iba, at na makikibahagi siya sa karangalan nito. Ngunit sa huli, naging isang ordinaryong manggagawa ang kanyang anak. Hindi niya ito matanggap. Sinubukan niyang humanap ng mga koneksyon para makakuha ito ng mas magandang trabaho, pero walang nangyari. Namuhay siya sa pasakit na walang paraan para maiwaksi ito. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, natuklasan niya ang ugat na dahilan ng kanyang pasakit at huminto siya sa pag-aalala tungkol sa trabaho ng kanyang anak. Babasahin ko ang patotoo ng sister. Mayroon akong 3 ate. Sila at ang mga asawa nila ay pawang nagtatrabaho sa mga kagawaran ng gobyerno. Ang ilan ay mga tagapangulo ng People's Political Consultative Conference, habang ang iba naman ay mga leader o mga pangunahing opisyal sa mga ahensya ng gobyerno. Kinaiinggitan sila ng mga tao at mataas ang tingin sa kanila. Sinasabi ng lahat ng tagalabas, "Tingnan mo ang mga ate mo. Mas magaling ang bawat isa kaysa sa nauna." Sa tuwing naririnig ko ang mga ganitong bagay, medyo nakakaramdam ako ng lungkot sa puso ko. Napakagagaling ng mga ate ko. Pero kami ng asawa ko ay mga tauhan lang sa pangkalahatang pamamahala sa isang kumpanya na walang kapangyarihan o impluwensya. Sobrang hiyang-hiya talaga ako at hindi ko maitaas ang noo ko sa harap ng ibang tao. Nagsimula akong mag-isip. Wala na akong mararating sa buhay na ito. Kailangan kong ibuhos ang pag-asa ko sa anak kong lalaki. Umaasang paglaki niya, siguradong makakahanap siya ng magandang trabaho. Kahit papaano, kung hindi man siya maging lingkod bayan, dapat makapasok siya sa isang ahensya ng gobyerno o pampublikong institusyon. Kung magagawang mamukod-tangi ng anak ko at makakahanap ng disenteng trabaho, magiging malaking karangalan ko rin iyon. Kasi simula pa lang ng anak ko sa elementarya nang magsimula akong magplano para sa kanya. Noong panahong iyon, may isang pribadong paaralan na nag-aalok ng mas magandang kalidad ng edukasyon. Gumamit ako ng koneksyon at gumastos para makapasok doon ang anak ko. Gusto kong maging maganda ang kalabasan ng pag-aaral niya para sa hinaharap ay makapasok siya sa unibersidad. Sa kasamaang palad, medyo binigo ako ng anak ko. Hindi lang siya hindi nagsikap mag-aral, kundi madalas pa siyang lumiliban sa klase. Palagi siyang nakikipagsagutan sa mga guro at kalaunan, ayaw na nga niyang pumasok sa eskwela. Nagsimula akong mag-alala na kung hindi siya papasok sa eskwela, magiging patapon ang buhay niya. Magkakaroon pa ba siya ng magandang kinabukasan pagkatapos niyon? Madalas kong sabihin sa kanya, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, sa hinaharap, kapag nakapasok ka sa magandang unibersidad at nakahanap ng magandang trabaho, magiging sobrang respetado ka. Nasa unibersidad na lahat ang mga nakakatanda mong pinsan.
Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, sa hinaharap, kailangan mong magtrabaho ng mabigat at habang buhay kang mamaliitin ng mga tao. Pero ayaw makinig ng anak ko at madalas siyang nagtatago sa akin. Pagka-uwi niya galing eskwela, kakain siya ng kaunti. Pagkatapos ay pupunta sa kwarto niya. Sasabihing, kailangan niyang gawin ang takdang aralin niya. Gusto ko sanang kausapin siya tungkol sa pag-aaral niya. Pero hindi niya ako pinapansin. Naisip ko, kung bilang nanay mo ay hahayaan lang kitang kumilos ng ganito at hindi kita didisiplinahin, magtatagumpay ka ba sa hinaharap? Isinulat ko ang mga pag-aalala at agam-agam ko. At binigyan ko siya ng seryoso at sinserong payo. Pero sadyang ayaw makinig ng anak ko. At patuloy pa rin siyang regular na lumiliban sa klase. Natakot akong baka matuto siya ng masasamang gawi sa lipunan. Kaya nakiusap ako sa iba para maipasok siya sa militar. Umasa akong makakapasok siya sa isang paaralang militar. Kung magiging opisyal siya ng militar sa hinaharap, maganda iyon. Sa ganoong paraan, kung may magtanong man kalaunan, ano ang trabaho ng anak mo? Masasabi ko ng may kumpiyansa, opisyal ng militar ang anak ko. Kaya naman, ipinadala ko siya sa hukbo noong 15 taong gulang siya. Pagkatapos ng 3 taon niyang serbisyo, gusto ko sanang gumamit ng koneksyon para ipadala siya sa paaralang militar para sa karagdagang pagsasanay. Pero hindi siya pumayag at determinado siyang umalis sa serbisyo militar. Sinubukan ko ang lahat ng paraan para kumbinsihin siya. Halos maubos na ang laway ko ay wala pa ring nangyari. Pero pinili pa rin niyang umalis sa serbisyo militar. Pagbalik niya, itinalaga siya sa departamento ng rilis para maging isang ordinaryong manggagawa. Sa harap ng ganitong trabaho, talagang hindi ako kontento. Ang mga anak ng mga ate ko ay pawang tinahak ang landas ng pagiging opisyal sa gobyerno. Mayroon silang mga kagalang-galang at prestihiyosong trabaho. Malaki ang kinikita at mataas ang tingin sa kanila ng mga tao, saan man sila magpunta. Pero nang tingnan ko ang sarili kong anak, wala siyang magandang edukasyon at walang magandang trabaho. Paano ba siya naging sobrang nakakadismaya? Hindi ba't ginawa ko ang lahat para sa kapakanan niya? Paanong hindi niya maunawaan? Noong panahong iyon, madalas akong umiiyak ng palihim. At pakiramdam ko'y wala akong mukhang maihaharap sa mga tao. Talaga bang kasing karaniwan at kasing kaawa-awa ng buhay ko ang magiging buhay ng anak ko? Kung malalaman ito ng mga taong kilala ako, ano na lang ang sasabihin nila tungkol sa akin? O kung paano nila ako kukutsain kapag nakatalikod ako? Hindi. Tingin ko'y hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangan kong humanap ng paraan para mailipat sa magandang trabaho ang anak ko. Hindi ko pwedeng hayaan siyang maging ordinaryong manggagawa lang habang buhay. Nagsimula akong humanap ng mga koneksyon kung saan-saan. Tumulong din ang mga ate ko sa pakikipag-ugnayan sa ilang tanggapan, pero sa huli, walang nangyari dahil sa kakulangan ng anak ko sa edukasyon. Pinag-isipan kong mabuti ang tungkol sa trabaho ng anak ko hanggang sa puntong labis akong nalungkot. Pinayuhan ako ng buong pamilya ko
nahayaan na lang ang mga bagay-bagay. Pero hindi ako handang sumuko. Pagkatapos ay pinilit ko ang asawa kong humingi ng tulong sa iba para humanap ng koneksyon na makapagtatalaga ng trabaho para sa anak ko. Sobra akong nag-alala at malaki ang nagastos ko. Pero sa huli, hindi ko pa rin nakuhanan ng bagong trabaho ang anak ko. Dahil sa hindi pagkakahanap ng desenteng trabaho para sa anak ko, hindi ko siya pinapasok sa trabaho sa loob ng 3 taon. Pinaghintay ko lang siya sa bahay. Pagkatapos, lalo pang napariwara ang anak ko. Araw-araw, kung hindi siya naglalaro, nasa labas siya para kumain, uminom, at magsaya. Noong mga araw na iyon, ang tanging naiisip ko lang ay kung paano makakakuha ng desenteng trabaho ang anak ko. Hindi ako makakain o makatulog ng maayos dahil dito. At naging mahirap at nakakapagod ang buhay ko. Noong panahong labis akong nag-aalala at pakiramdam ko'y wala nang paraan para makasulong ako, dumating sa akin ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos. Pagkatapos kong tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, madalas akong nakikipagtipon at gumagawa ng mga tungkulin kasama ang mga kapatid. Sa paggawa nito, nakaramdam ako ng kaligayahan at kalayaan. Gayunpaman, kapag wala akong ginagawa, hindi ko mapigilang mag-alala tungkol sa trabaho ng anak ko. Isang araw, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nililisan ang kanyang mga magulang at nagsasarili, ang panlipunang mga kondisyon na kakaharapin niya at ang uri ng trabaho o karera na makukuha niya ay kapwa iniaatas ng kapalaran at walang kinalaman sa kanyang mga magulang. Mailang tao na pumipili ng isang magandang kurso sa kolehiyo at pagkatapos ay nakakatagpo ng isang kasiyasiyang trabaho pagkaraang makapagtapos at gumagawa ng matagumpay na unang hakbang sa paglalakbay sa kanilang mga buhay. May ilang tao na natututo at nagiging dalubhasa sa maraming iba't ibang kasanayan, ngunit kailanman ay hindi makahanap ng trabaho na angkop sa kanila o hindi kailanman makahanap ng posisyon, lalo na ng isang karera. Sa simula ng kanilang paglalakbay sa buhay, natatagpuan nila ang kanilang mga sarili na nahahadlangan sa bawat liko. Napapaligiran ng mga pagsubok, madilim ang hinaharap, at walang katiyakan ang kanilang mga buhay. Ang ilang tao ay masigasig sa kanilang pag-aaral, ngunit halos napapalampas ang lahat ng kanilang mga pagkakataon na makatanggap ng mas mataas na pinag-aralan. Tila itinadhanang kailanman ay hindi magtamo ng tagumpay at ang kanilang kauna-unahang adikain sa paglalakbay sa kanilang buhay ay nililipad ng hangin. Hindi alam kung ang daraanan ay patag o mabato. Nararamdaman nila sa kauna-unahang pagkakataon kung gaano kapuno ng mga pabago-bagong bagay ang tadhana ng tao. Kung kaya't itinuturing ang buhay ng may pag-asa at pagkatakot. May ilang tao, kahit hindi gaanong nakapag-aral, na nakapagsusulat ng mga aklat at nakapagtatamo ng kaunting kasikatan. Ang ilan, bagaman halos ganap na walang pinag-aralan, ay kumikita ng pera mula sa negosyo at dahil doon ay nasusuportahan ang kanilang mga sarili. Anumang trabaho ang pinipili ng isang tao, paano man siya naghahanap buhay, may anumang kontrol ba ang mga tao kung gumagawa man sila ng tamang pagpili o maling pagpili sa mga bagay na ito? Naaayon ba ang mga bagay na ito sa kanilang mga pagnanais at kapasyahan?
Karamihan sa mga tao ay nagnanais ng mga sumusunod. Na magtrabaho lang ng kaunti at kumita ng mas malaki. Na hindi magtrabaho sa ilalim ng araw at ng ulan. Manamit ng maganda. Magningning at kuminang sa lahat ng dako. Pangibabawan ang iba at magdala ng karangalan sa kanilang mga ninuno. Umaasam ang mga tao na maging perpekto. Subalit kapag ginawa na nila ang mga unang hakbang sa paglalakbay sa kanilang mga buhay, unti-unti nilang naiintindihan kung gaano kaimperpekto ang tadhana ng tao. At sa kauna-unahang pagkakataon ay tunay nilang nauunawaan ang katunayan na bagaman maaaring makagawa ang isang tao ng mapangahas na mga plano para sa sariling kinabukasan, at bagaman ang isang tao ay maaaring magtanim sa isip ng mapangahas na mga pantasya, walang sino man ang may abilidad o may kapangyarihan na isakatuparan ang kanyang sariling mga pangarap. At walang sino man ang nasa posisyon na kontrolin ang kanyang sariling kinabukasan. Palaging magkakaroon ng ilang agwat sa pagitan ng mga pangarap ng isang tao at sa mga realidad na dapat niyang harapin. Ang mga bagay ay hindi kailanman ayon sa ninanais ng isang tao. At sa harap ng ganoong mga realidad, ay hindi kailanman makakamit ng mga tao ang kasiyahan o pagkakontento. May ilang tao na gagawin ang anumang maaaring gawin. Magpupunyagi ng husto at gagawa ng malalaking sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga hanap buhay at hinaharap. Sa pagtatangka na baguhin ang kanilang sariling kapalaran. Subalit sa katapusan, kahit na matupad nila ang kanilang mga pangarap at ninanais sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, hindi nila kailanman mababago ang kanilang mga kapalaran. At gaano man kasidi silang magsikap, hindi nila kailanman malalampasan ang naitakda na sa kanila ng tadhana. Kahit ano pa ang mga pagkakaiba sa abilidad, talino, at determinasyon, ang mga tao ay pantay-pantay lahat sa harap ng tadhana, na hindi tumitingin sa pagkakaiba ng malaki o maliit, ng mataas o mababa, ng pinaparangalan o hinahamak. Ang hanap buhay na hinahangad ng isang tao, ang ginagawa ng isang tao upang kumita, at kung gaano karami ang natitipong kayamanan ng isang tao sa buhay, ay hindi na pagpapasyahan ng sariling mga magulang, ng sariling mga talento, ng sariling mga pagpupunyagi o sariling mga ambisyon. Sa halip, ay paunang inorden ng lumikha. Ilang beses kong binasa ang siping ito. Habang lalo ko itong binabasa, lalo kong nararamdaman na talagang totoo ang sinabi ng Diyos. Gaya nga ng sinasabi sa mga salita ng Diyos, palagi akong may sariling mga ideya at plano, at umaasang makakakuha ng magandang trabaho ang anak ko, na may respeto at katanyagan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang maisa sa katuparan sa pamamagitan lamang ng pagpaplano ng mga tao. Dahil ang Diyos, ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng ating mga kapalaran, at Siya ang nagsasaayos ng mga ito. Hindi natin makakamit ang ating mga nais sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sarili nating mga pagsisikap at pagpupunyagi. Napakalaki ng ginastos ko para mapag-aral ang anak ko sa isang pribadong paaralan noong bata pa siya. Lahat ng iyon ay para mag-aral siyang mabuti at magkaroon ng magandang trabaho at magandang kinabukasan sa hinaharap. Pero sadyang ayaw niyang makinig at madalas siyang lumiliban sa klase. Seryoso at sincero ko siyang tinuruan, pero hindi lang siya hindi nakinig sa akin, kundi palagi pa niya akong iniiwasan.
Kalaunan, ipinadala ko siya sa hukbo. Umaasang sa hinaharap ay makakapasok siya sa paaralang militar at magiging isang opisyal. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakinig sa akin at nagpumilit na umalis sa serbisyo militar at naging ordinaryong manggagawa sa riles bilang resulta. Hindi ako handang hayaan na lang ang mga bagay-bagay dahil napakalayo ng trabaho ng anak ko sa mga inaasahan ko. Naghanap ako kung saan-saan, ginamit ang mga koneksyon ko, at sinubukang maghanap ng mga kakilala. At handa akong magbayad ng anumang halaga para mailipat ang anak ko sa minimithing trabaho. Pero pagkatapos ng ilang taong labis na paghihirap at pagugol ng napakalaking halaga ng pera at pagsisikap, sa huli ay hindi pa rin natupad ang aking mga nais. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kung anong mga trabaho ang gagawin ng isang tao sa buong buhay niya, ay hindi na pagpapasyahan ng kanyang pagsisikap, ambisyon, o pagnanais. Matagal nang isinaayos ng Diyos kung anong mga trabaho ang gagawin ng isang tao sa buhay na ito at kung ano ang kanyang tadhana. Hindi ako ang magpapasya kung anong trabaho ang magagawa ng anak ko at kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Pauna itong inorde ng Diyos. Gaano man karami ang ginawa kong plano o ang pakiusap ko sa mga tao na gamitin ang kanilang mga koneksyon, walang silbi ang lahat ng ito. Lahat ay walang kabuluhan. Hindi lang naging nakakapagod ang pamumuhay ng ganito, lumaki rin ang pariwara ang anak ko. Nang maunawaan ko ito, nanalangin ako sa Diyos. Handa akong ipagkatiwala ang anak ko sa Diyos at magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Pagkatapos kong manalangin, mas gumaan ang pakiramdam ko. Kalaunan, 2 katrabaho mula sa pinagtatrabahuhan ng anak ko ang pumunta sa aming bahay para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi nila na ilang taon nang hindi nagtatrabaho ang anak ko at kung magpapatuloy siya ng ganito, automatiko na siyang matatanggal sa trabaho. Nang marinig ko ang balitang ito, muling nagtalo ang kalooban ko. Magiging ordinaryong manggagawa na lang ba habang buhay ang anak ko sa hinaharap? Hindi ko pa rin ito matanggap. Kaya, tinanong ko ang anak ko, kung babalik ka sa trabaho ngayon, sa hinaharap, manggagawa ka na lang. Ano ba ang gusto mong gawin? Hindi ko inaasahan, pero pumayag ang anak kong pumasok sa trabaho. Noong mga oras na iyon, naisip ko ang mga salitang ito ng Diyos. Walang obitibong mga kondisyon ang makakaimpluwensya sa misyon ng isang tao na paunang inorde ng lumikha. Ang lahat ng tao ay umaabot sa hustong pag-iisip ayon sa kanilang partikular na kinalakhang mga kapaligiran. Pagkatapos, unti-unti, sa bawat hakbang, tumutungo sila sa kanilang sariling mga landas sa buhay at tinutupad ang mga tadhana na plinano para sa kanila ng lumikha. Sa likas na paraan at nang hindi sinasadya, ay pumapasok sila sa malawak na karagatan ng sangkatauhan at inaako ang sarili nilang mga papel sa buhay kung saan ay sinisimula nila ang pagtupad sa kanilang mga responsibilidad bilang mga nilalang alang-alang sa paunang pag-orde ng lumikha, alang-alang sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Naisaayos na ng Diyos ang kapalaran ng aking anak, pati na kung anong mga trabaho ang gagawin niya sa buong buhay niya. Ngayon, malaki na ang anak ko at dapat ko na siyang bitiwan. Dahil handa siyang pumasok sa trabaho, dapat ko siyang hayaan.
Hindi nagtagal, pumasok na sa trabaho ang anak ko sa kanyang pinagtatrabahuhan. Lumipas ang ilang taon ng napakabilis. Bagamat medyo nabitiwan ko na ng kaunti ang issue tungkol sa trabaho ng anak ko, pero sa tuwing bagong taon ng mga Tsino at iba pang mga pista opisyal, kapag nagsasama-sama ang buong pamilya at naririnig kong pinag-uusapan ng mga ate ko kung gaano naging matagumpay ang kani-kanilang mga anak na lalaki, nasisiraan ako ng loob. Palagi kong pakiramdam na mas mababa ako sa kanila at hindi ako makasingit sa usapan. May kung anong hindi ko mailarawang pakiramdam sa puso ko. Nanalangin ako sa Diyos. Mahal kong Diyos, mula sa iyong mga salita, naunawaan ko na ikaw ang may kataas-taasang kapangyarihan sa mga tadhana ng mga tao. Pero bakit? Kapag naririnig kong pinag-uusapan ng mga ate ko ang mga tagumpay ng kani-kanilang mga anak na lalaki, nalulungkot ako na para bang mas mababa ako sa kanila. Mahal kong Diyos, naway gabayan mo ako para maunawaan ko ang sarili kong mga problema. Isang araw, sa panahon ng aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sa katunayan, gaano man kaenggrande ang mga adikain ng tao, gaano man kamakatotohanan ang mga pagnanais ng tao, o gaano man maaaring kaangkop ang mga ito, ang lahat ng gustong matamo ng tao, ang lahat ng hinahanap ng tao, ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa bawat tao sa buong buhay nila, at ang mga ito ay mga bagay na binabalak na ikintal ni Satanas sa tao. Ano ang dalawang salitang ito? Ang mga ito ay kasikatan at pakinabang. Gumagamit si Satanas ng isang napakabanayad na paraan. Isang paraan na lubos na naaayon sa mga kuro-kuro ng mga tao at na hindi masyadong agresibo para magdulot sa mga tao na tanggapin nila nang hindi nila namamalayan ang mga gawi at batas nito upang manatiling buhay, makagawa ng mga layon sa buhay at direksyon sa buhay at magtaglay ng mga adikain sa buhay. Gaano man tila katayog pakinggan ang mga paglalarawan ng mga tao sa kanilang mga adikain sa buhay, ang mga adikain na ito ay palaging umiikot lamang sa kasikatan at pakinabang. Ang lahat ng hinahabol ng sino magdakila o sikat na tao, o sa katunayan, ng sino mang tao, sa buong buhay niya ay nauugnay lang sa dalawang salitang ito, kasikatan at pakinabang. Iniisip ng mga tao na sa sandaling magkaroon sila ng kasikatan at pakinabang, may kapital sila para magtamasa ng mataas na katayuan at malaking kayamanan, at upang magsaya sa buhay. Iniisip nila na sa sandaling mayroon na silang kasikatan at pakinabang, may kapital na sila para maghangad ng kasiyahan at makibahagi sa walang pakundangang pagtatamasa ng laman. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito na ninanais nila, ang mga tao ay masaya at di namamalayang ibinibigay kay Satanas ang kanilang mga katawan, puso, at maging ang lahat ng mayroon sila, kasama na ang kanilang kinabukasan at kapalaran. Ginagawa nila ito ng walang pag-aalinlangan, ni wala ni isang sandali ng pagdududa, at hindi kailanman nalalaman na bawiin ang lahat ng minsang mayroon sila. Mapapanatili ba ng mga tao ang anumang kontrol sa kanilang mga sarili sa sandaling isuko na nila ang kanilang sarili kay Satanas at maging tapat dito sa ganitong paraan? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas.
Sila ay ganap at lubos na nalugmok sa putikang ito at hindi magawang mapalaya ang kanilang mga sarili. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sumasama ang loob ko kapag nakikita kong pinupuri ng mga ate ko kung gaano katagumpay ang kanilang mga anak dahil masyado kong pinapahalagahan ang kasikatan at pakinabang. Namumuhay pala ako ayon sa mga maling kaisipan at pananaw na itinanim ni Satanas sa mga tao, tulad ng nagsusumikap ang tao na umangat, dumadaloy ang tubig pababa, at gawing pakay na mamukod tangi at magpakahusay. Naniwala akong kapag may kasikatan at pakinabang ako, magkakaroon na ako ng lahat at kaiinggitan ako at tataas ang tingin sa akin saan man ako magpunta at matatamasa ko ang katanyagan. Akala ko'y makakatayo ako ng taas noo sa harap ng iba at makakapagsalita ng may kumpiyansa. Akala ko'y sa pamumuhay lamang sa ganitong paraan ako magkakaroon ng dignidad. Nang makita kong ang mga ate ko at ang kanilang mga asawa ay pawang mga iginagalang na tao at mataas ang tingin sa kanila saan man sila magpunta, labis akong nainggit. At ginusto kong maging katulad nila. Gusto kong maging mataas ang tingin sa akin at magtamasa kapwa ng kasikatan at pakinabang. Nang hindi ko makamit ang mga nais ko, ibinuhos ko ang aking pag-asa sa anak ko, umaasang makakakuha siya ng desenteng trabaho. Sa ganitong paraan, makakapagtaas noo ako at mamumuhay ng may katanyagan. Para dito, handa akong magbayad ng anumang halaga para linangin ang anak ko. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa nais ko. Sadyang hindi nakinig sa akin ang anak ko at nauwi sa pagiging isang manggagawa. Nang makita kong walang nangyari sa inaasahan ko, nakaramdam ako ng matinding dalamhati. Palagi kong nararamdaman na hindi ko maitaas ang ulo ko sa harap ng iba at araw-araw akong namumuhay sa pagdurusa. Ayaw kong makitang mamuhay ang anak ko ng isang karaniwan at hindi kapansin-pansing buhay. At gumastos ako ng pera at gumamit ako ng mga koneksyon para mailipat sa bagong trabaho ang anak ko. Sa huli, malaki ang nagastos ko. Pero hindi pa rin ako nagtagumpay na makuhanan siya ng bagong trabaho. Araw-araw, nasa bahay lang ang anak ko na walang ginagawa at naging walang silbi. Nagdusa ako sa paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Inaalala ko lang ang sarili kong reputasyon at mga interes. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang nararamdaman ng anak ko at ipinilit ko sa kanya ang mga pangarap na hindi ko mismo nagawang matupad. Bukod sa nahadlangan ko ang kinabukasan ng anak ko, namumuhay din ako sa matinding paghihirap. Ang lahat ng satanikong kaisipan at pananaw na ito ay walang ibang nagagawa sa tao, kundi ang magdala ng pinsala sa kanila. Para itong mga hindi nakikitang tanikala, na mahigpit akong iginagapos, na ginagawa akong handang gumugol ng oras at pagsisika para sa mga ito, kahit na ginagawa lang nila akong hangal. Napakahangal ko talaga. Nang maunawaan ko ito, para bang biglang nakalas ang isang buhol na matagal nang nasa puso ko. Kung hindi dahil sa gabay ng mga salita ng Diyos, malulubog sana ako ng husto sa kumunoy ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang na hindi ko magawang maialis ang sarili ko. Nagpasalamat ako sa gabay ng mga salita ng Diyos. Mayroon na akong kaunting pagkaunawa ngayon sa sarili kong mga maling paghahangad noon. At medyo
Nakikilatis ko na ang mga paraan kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao. Ayaw ko nang mamuhay pa ayon sa mga kaisipan at pananaw ni Satanas. At nagpa siyang tigilan na ang pakikialam sa trabaho ng anak ko. Pagkatapos niyon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at natutuhan ko kung paano tratuhin ng tama ang trabaho ng anak ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, inorden ng Diyos na maging isang ordinaryong manggagawa ang isang tao at sa buhay na ito, magagawa lamang niyang kumita ng kaunting sahod para pakainin at bihisan ang kanyang sarili. Ngunit iginigiit ng kanyang mga magulang na siya ay maging tanyag, mayaman, mataas na opisyal. Pinaplano at isinasaayos ang mga bagay-bagay para sa kanyang kinabukasan bago pa siya umabot sa hustong gulang. Binabayaran ang iba't ibang uri ng halaga. Sinusubukang kontrolin ang kanyang buhay at kinabukasan. Hindi ba't kahangalan iyon? Oo. Wala namang magulang na nagnanais na makitang nanlilimos ang kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi nila kinakailangang igiit na umasenso ang kanilang mga anak at maging mataas na opisyal o prominenteng tao sa mataas na antas ng lipunan. Ano ba ang maganda sa pagiging nasa mataas na antas ng lipunan? Ano ba ang maganda sa pag-asenso? Masalimuot ang mga iyon. Hindi maganda. Maganda bang maging tanyag na tao, dakila, Superman, o isang taong may posesyon at katayuan? Ang buhay ay pinakamaginhawa kapag isa kang ordinaryong tao. Ano ba ang masama sa pamumuhay ng medyo mas salat, mas mahirap, mas nakakapagod, nang medyo mas pangit ang mga pagkain at damit? Sa pinakamababa, isang bagay ang natitiyak. Sapagkat hindi ka namumuhay sa mga kalakarang panlipunan ng mataas na antas ng lipunan, kahit papaano, hindi ka gaanong magkakasala at mababawasan ang mga bagay na ginagawa mo para labanan ang Diyos. Bilang isang ordinaryong tao, hindi ka mahaharap sa napakalaki o madalas na tukso. Bagamat magiging medyo mas mahirap ang buhay mo, hindi naman mapapagod ang iyong espiritu. Isipin mo, bilang isang manggagawa, ang kailangan mo lang alalahanin ay tiyakin na makakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Iba ang sitwasyon kapag ikaw ay isang opisyal. Kailangan mong makipaglaban at hindi mo malalaman kung kailan darating ang araw na hindi natiyak ang iyong posisyon. At hindi pa iyon doon natatapos. Hahanapin ka ng mga taong sinalungat mo at pagbabayarin ka nila at parurusahan ka nila. Sobrang nakakapagod ang buhay ng mga tanyag na tao, dakilang tao, at mayayaman. Ang mayayaman ay palaging natatakot na hindi sila magiging napakayaman sa hinaharap at na hindi nila kakayaning magpatuloy sa buhay kung mangyari iyon. Ang mga tanyag na tao ay palaging nag-aalala na mawawala ang kanilang magandang imahe at palagi nilang gustong protektahan ito. Natatakot na maitiwalag sila ng panahong ito at ng mga kalakaran. Sobrang nakakapagod ng buhay nila. Hindi kailanman malinaw na nauunawaan ng mga magulang ang mga bagay na ito. At palagi nilang gustong itulak ang kanilang mga anak sa gitna ng paghihirap na ito. Ipinadadala sila sa mga mapanganib at masalimuot na sitwasyon. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na dapat akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at paunang pagtatadhana ng Diyos tungkol sa trabaho ng anak ko. Walang masama sa pagiging isang manggagawa. Matutustusan mo ang iyong pagkain at pananamit
at mapapanatili ang isang normal na buhay. Hindi ba't napakabuti nito? Gayunpaman, palagi kong gustong tahakin ng anak ko ang landas ng pagiging isang opisyal ng gobyerno o maging isang opisyal ng militar at makapasok sa isang departamento ng gobyerno. Nakita kong sinasamba ko pala ang kapangyarihan at katayuan. At ang ginagawa ko pala ay pagtulak sa anak ko sa kapahamakan. Sa panlabas, mukhang kagalang-galang ang mga ahensya ng gobyerno. Ang mga taong lumalabas doon ay pawang naka-Amerikana at sapatos na balat. Mukhang napaka-prestihiyoso nilang lahat. Pero sa realidad, iyon ang pinakamadilim na lugar sa lahat. Tingnan mo ang mga anak ng mga ate ko. Bagamat sila ay mga pangunahing leader sa kanilang mga organisasyon na may maraming kapangyarihan at impluwensya, hindi sila namumuhay ng masaya. Ang lagi lang nilang pinag-uusapan ay kung paano gamitin ang mga koneksyon para protektahan ang sarili nilang katayuan. Nag-aalala sila na baka isang araw ay mawala ang kanilang mga posisyon at pag-initan sila ng iba. Talagang nabubuhay sila sa bingit ng kapahamakan. Kung nagtatrabaho ka sa isang ahensya ng gobyerno, malamang na mahihigop ka sa iba't ibang uri ng mga labanan sa kapangyarihan at hindi ka makakatakas kahit gusto mo pa. Ang ilan ay ibinibigay ang kanilang buhay para maglingkod sa mga ito. Nagiging mga kasabwat ni Satanas. Nawawala lahat ang konsensya, moral na hangganan, sariling asal, at dignidad ng tao. Ginagawa nila ang lahat ng masamang bagay at gumagawa ng kasamaan sa maraming paraan. Sa huli, nauuwi sila bilang sakripisyo kay Satanas. Pero hindi ko ito nakita ng malinaw. At itinulak ko pa nga ang anak ko patungo sa mga ahensya ng gobyerno. Napakahangal ko talaga. Ang trabahong isinasaayos ng Diyos para sa mga tao ay sapat para mapanatili ang isang normal na buhay. Gaya nga ng sinasabi ng Diyos, makontento na sa pagkain at damit. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, pero hindi ko kailanman na isabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos. Hindi gaanong nagbago ang perspektiba ko sa mga bagay-bagay at ang mga pananaw ko sa kung ano ang dapat hangarin ay katulad ng sa mga makamundong tao. Sinasamba ko ang kapangyarihan at hinahangad ang kasikatan, pakinabang at katayuan. Itinulak ko pa nga ang anak ko patungo sa kapahamakan at kumunoy para lang makamit ang aking layon. Kung ipinadala ko sana ang anak ko sa isang karerang pampulitika, mahihila sana siya sa mga alitan at mauuwi sa hayagan at lihim na pakikipaglaban sa iba. Buong araw, kailangan niyang mag-ingat sa taong ito o maging maingat sa taong iyon. Gumagamit ng mga pakana at panlilin lang. Ano ang malay natin kung anong uri ng mga bagay ang magagawa niya sa huli? Ang pagtulak sa anak ko sa ganoong lugar para lamang matugunan ang pride at katayuan ko. Hindi ba't pamiminsala iyon sa anak ko? Bagamat ang anak ko ay isang ordinaryong manggagawa ngayon at hirap ng kaunti ang kanyang katawan, at medyo pagod siya. Hindi kasing pagod ng sa kanyang mga pinsan ang buhay niya. Hindi rin siya nasasangkot sa mga intriga at pakikipaglabanan. Hindi niya kailangang mag-alala na mawawala ang kanyang posisyon at magaan at panatag ang buhay niya. Kaya rin niyang suportahan ang sarili niya. Hindi ba't napakaganda nito? Palaging angkop ang mga pagsasaayos ng Diyos.
Kalaunan, naghanap ako sa mga salita ng Diyos. Bilang mga magulang, hindi natin dapat palaging asahan na mamukod-tangi ang ating mga anak sa karamihan. Kaya, ano ang tamang paraan para tratuhin ang ating mga anak? Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghimay sa diwa ng mga inaasahan ng mga magulang sa kanilang mga anak, makikita natin na ang mga inaasahang ito ay makasarili, na sumasalungat ang mga ito sa pagkatao, at na walang kinalaman ang mga ito sa mga responsibilidad ng mga magulang. Kapag ipinipilit ng mga magulang ang lahat ng uri ng inaasahan at hinihingi sa kanilang mga anak, naglalagay sila ng napakaraming karagdagang pressure sa mga ito. Hindi ito pagtupad sa kanilang mga responsibilidad. Kung gayon, ano ang mga responsibilidad na dapat tuparin ng mga magulang? Kahit papaano, dapat nilang turuan ang kanilang mga anak na maging matatapat na tao, na nagsasalita ng totoo at gumagawa ng mga bagay sa matapat na paraan, at turuan ang mga ito na maging mabait at hindi gumawa ng masasamang bagay. Ginagabayan ang mga ito sa isang positibong direksyon. Ang mga ito ang kanilang mga pinakapangunahing responsibilidad. Kailangan lang tuparin ng mga magulang ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga anak. Palakihin ang mga ito at itaguyod hanggang umabot sa hustong gulang. Hindi nila kailangang palakihin ang kanilang mga anak upang maging isang taong may talento. Madali bang tuparin ito? Oo. Madali lang gawin ito. Hindi mo kailangang magpasa ng anumang responsibilidad para sa kinabukasan o buhay ng iyong mga anak, o bumuo ng anumang plano para sa kanila, o ipagpalagay kung magiging anong uri sila ng tao, anong klase ng buhay mayroon sila sa hinaharap, sa anong mga grupo sa lipunan sila matatagpuan sa mga susunod na panahon, kung ano ang magiging kalidad ng buhay nila sa mundong ito sa hinaharap, o kung ano ang magiging katayuan nila sa mga tao. Hindi mo kailangang ipagpalagay o kontrolin ang mga bagay na ito. Kailangan mo lang natuparin ang iyong responsibilidad bilang magulang. Ganoon lang iyon kasimple. Mula sa mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang isang landas ng pagsasagawa. Ang mga responsibilidad ng isang magulang sa kanilang mga anak bago sila sumapit sa hustong gulang ay ang palakihin sila at gabayan silang lumakad sa tamang landas. Dapat nang bitiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak na nasa hustong gulang na at hayaan silang mamuhay ng sarili nilang buhay. Kapag nangangailangan ng tulong ang kanilang mga anak, maaaring tulungan sila ng mga magulang ayon sa sarili nilang aktwal na sitwasyon. Ngayon, nasa hustong gulang na ang anak ko. Mayroon siyang sariling mga kaisipan at gumagawa siya ng sarili niyang mga pagpapasya. Hindi ko dapat pakialaman at kontrolin ang kanyang buhay para lamang matugunan ang sarili kong mga pagnanais. Ang magagawa ko lang ay magbigay ng mga mungkahi at payo kapag nahihirapan siya at bigyan siya ng positibong gabay. Pero kung ano ang pipiliin niya, ay nakasalalay na sa kanya. Sa hinaharap, ang mga tanong tulad ng kung mananatili ba siyang manggagawa habang buhay, kung anong mga tao at bagay ang makakasalamuhan niya, at kung anong uri ng buhay ang tatahakin niya, ay naisaayos na lahat ng Diyos. Wala ang mga iyon sa aking kontrol. Ang magagawa ko lang ay magpasakop at tuparin ang mga responsibilidad ng isang magulang. Ngayon, hindi na ako nag-aalala at nabibigatan tungkol sa trabaho ng anak ko. At hindi na ako napapahiya at nalilimitahan pa nito. Napapanatag na ang aking puso
at naibubuhos ko ito sa aking mga tungkulin. Sa pamumuhay sa ganitong paraan, panatag, at magaan ang pakiramdam ng puso ko. Amen. Mula sa karanasan ng sister na ito, natutunan ko na hindi natin pwedeng kontrolin ang tadhana ng ating mga anak. Ang pagkakaroon ng mga ekspektasyon na masyadong mataas ay nagdudulot lamang sa kanila ng matinding pasakit. Ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan at namumuno sa lahat ng bagay. Anuman ang ating katayuan sa lipunan at anuman ang trabaho ng ating mga anak, lahat ito ay naglalaman ng mga pagsasaayos at layunin ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagpapasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, tayo makapamumuhay ng may paglaya at kalayaan. Iyon lang para sa araw na ito. Magkita-kita tayo sa susunod.